may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Lunes. Hi, partner. Hello, Mike Tess. Hello. Kaya pa ba? Kaya pa bang mabuhay today? Kaya pa bang itawid ang Pasko? Kaya pa ba, partner? Kaya pa. Kaya yan. Oh, talaga? Oh. Sino tong kausap ko? Ako nga pala si Kiko Maching. Kilala niyo ba? Ako nawawala niyang kuya. Ang question ko po for today, partner, kaya pa bang umabot sa birthday mo? Yun na nga eh. Oo, buti nga. walang Nagpa-check up ka naman sa utak. matagal na, sabi niya. Wala nang pag-asa. Uy, sabi nung doktor ko, tanggapin mo na. Yan ang katotohanan ng buhay mo. Sa true. Hindi ka nagagaling dyan. Oo, yung sakit sa utak talagang nandiyan na, ganun nakatindatious ang tindi ng sayad ng utak. Sabi ng doktor ko, ginawa ko naman ang lahat. Pero yun lang talagang kakayanan ko. Naalala ko yung isang kausap ko last week. Isa sa mga boss natin siya. Ang cute niya lang kasi pag nagjo-joke siya English, parang sabi ko nga paano kapag tinawid ko to sa parang gusto ko siyang i-share kung paano niya ginoke yun. Yung joke na yun. Kaya lang iniisip ko ngayon, parang hindi ko maitawid kasi ang ganda ng pagkasabi ng English kasi sabi mo kanina, sabi ng Diyos, ginawa ko ang lahat, ganyan. So dun sa pag-uusap naming dalawa nung boss na yun, sabi ko kasi dun sa boss na yun, sabi ko, sir, ang dami mong sounds, no? Kasi madami siyang sounds. Yung siya. Baka na dati siyang voice actor. Para marami siyang sounds. Pag halimbawa, parang hindi siya pwedeng maging tahimik. So, kunyari, may tahimik na period kasi kailangang may i-type. O kaya prayer, o kaya parang ganon. May mga tao, ewan ko kung meron po kayong kilalang ganito sa buhay po ninyo, no? May mga taong kahit yung kailangan maging tahimik, hindi nila kaya. Parang madami silang sounds, parang gaganon sila. Kahit tahimik, ang dami napoproduce na sounds, ang dami napoproduce. So parang sabi ko sa kanya, ang dami mo napoproduce na mga sounds, no? Kasi parang ang dami, tapos ang bawat salita lumalabas sa kanya, parang may joke lagi. So parang ang joke niya, sabi daw kasi ng Diyos kay Archangel Michael, sabi niya, meron kang isang trabaho. Huwag mong buhayin yan. Para hindi yan magkalat ng lagim sa lupa. Pero hindi mo ginawa. Diba? Isa lang ang trabaho mo, hindi mo ginawa. Nakita mo yung ginawa ko kay Lucifer. Nung dinedeliver niya, sabi ko, parang nakakatawa to sa radyo. Hindi ko lang sure kung nakakatawa nung dineliver ko ngayon. Pero nakakatawa talaga siya. Kasi may mga taong gano'n, no? Meron po ba kayo kilala ng mga ganyang klase mga tao? Yung yung sobrang aligaga nila. Yung sobrang dami nilang energy. Hindi na uubos, no? Parang lagi nakalaklak talaga ng ng energy drink, mga 3 galon. Tsaka yung mga tinunaw na asukal. Correct. Literal asukal na to. Parang, hindi na cake form. Hindi na cake form eh. Rekta na asukal na talaga eh. 3 garapon. May mga ganun, parang yung mga iba, yung energy nila, yung mababa na. Yung kailangan na nilang kalmahin ang sarili nila. Pero may mga tao na yung energy nila sustained hanggang sa dulo. Parang sa Christmas party. 'Di ba? Ang dami pong ganyan ng mga eksena eh. Siyempre sa una, talagang lahat parang nakalagok ng 3 galon ng energy drink. Pero dadating yung panahon na kakalma na. May kalma factor. Pero may mga iba hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo lumalaban. Sila yung mga tao kahit natutulog nagsasalita sila. Sa true. May mga gano'n. May mga ganyan. Sobrang ang dami nilang laging baong energy, no? Lalo na yung mga extrovert. Oo, totoo.
Kasi ano yun eh, hindi sila napapakali hanggat hindi sila nag-express ng kanilang emosyon. Nararamdaman. May mas ganun komportable silang nag-iingay, mas komportable silang nagpapatawa, Correct. mas komportable silang gumagalaw. Tama. Compared sa mga introvert, mas napuubos yung energy namin pag gumagalaw kami. May ganyan eh, oo. Mas nadadagdagan yung energy namin pag tahimik lang kami. Totoo. May mga ganyan eh. At nakakatuwa yung mga iba't ibang klase ng personalidad, no? Oo. Na pagka may nakita kang ganun, parang bakit siya ganyan? Pero wala kakatuwa lang. Correct. Diba? Bakit siya sobrang tahimik? Yung isa naman, bakit sobrang siyang energy vampire? Yung isa naman parang, ba't ang aligaga niya? Yung isa naman, bakit sobrang problemado siya lagi? May mga ganun. So, iba't ibang klase ng emosyon, iba't ibang klase ng enerhiya, iba't ibang klase ng tao. But one thing's for sure, di ba mga kabisyo, let's be kind. Yes, Maging mabait po tayo kasi hindi po natin alam ang laban ng bawat isa. Madami tayong mga kilala, no? O kaya mga nababalitaan na kung sino pa yung masiyahin, kung sino pa yung extrovert, kung sino pa yung dal at maligalig, yung pala yung pinakamalalaking mga problema. Totoo yun. Pag nakausap mo sila, magugulat ka, no? Ang lalim pala ng pinagdadaanan pero hindi mo alam. Tama. Kasi hindi mo halata. Kasi pag nagsalita sila, pasayahin eh. Sa truth. Laging energetic na hindi mo talaga mapapansin. Ay, may ganyan ka palang problema. Not until makausap mo sila. Yes. Diba? May ganun eh. So, maging mabuti tayo. Kaya nga sabi nila, no, kumustahin mo daw ang iyong pinakamasayang kaibigan. Correct. Kasi malamang sila din yung may malalim na pinagdadaanan. Correct. Ano lang eh, parang pinagtatakpan lang ng kaligayahan, yes. ng patawa-tawa, 'di ba? Pero hindi mo alam, 'di ba? Ang tindi pala ng pinagdadaanan. Totoo 'yan. Kaya ano't-ano pa, lalong-lalo na yung mga talaga nag-e-express ng kanilang kalungkutan, 'di ba? Maging extra sensitive po tayo sa kanila. Generally lahat kasi alam mo sa Facebook, hindi mo makikita kung problemado ang tao eh. Unless talagang wala siya ibang ginawa kundi mag-rant. May mga ganun eh na parang reklamo here, there, everywhere. Nung nagpaulan ng Diyos ng biyaya ng pagiging reklamador, di ba? Sinalo nilang lahat. Sinalo niyan lahat, di ba? May mga ganon at syempre lagi mong kakamustahin yun. Pero lahat talaga meron pong dinadaanan maski yung akala mong parang wala nang problema, walang issue, walang concern. Nako, ang dami pong pinagdadaanan ng mga yan na nagkataon lang na mas kaya po nilang dalhin. Correct. O mas pinipili nilang maging masaya sa gitna ng lahat, 'di ba? Yung ganun. Magandang gawing practice 'yon mga kaibigan, no. Totoo. Let's find kindness in our hearts. Correct. Kasi meron po talaga noon, minsan mas nangingibabaw lang sa atin yung reklamo, mas nangingibabaw lang sa atin yung pagiging basher, yung pagiging chismosa, pero may kabaitan po ang bawat tao na may taglay na kabaitan ang bawat tao sa ating mga puso. Hahanapin lang ulit natin 'yon. Tama. May nandiyan diba? yan. Gagamitin lang ulit natin 'yon. Correct. Huwag magtiwala ka kahit pagka itim-itim ng budhi mo. Meron dyan, may kaunting yan. May kaunting bahid ng kabaitan na i-highlight natin yun. Totoo diba? yun. Kumbaga sa bag na tabunan kasi siya eh. Diba? Yung kabaitan mo nandun lang sa ilalim, kalkalin mo ulit at gamitin mo siya everyday. Truth. At meron din naman na talagang overflowing lagi yung kabaitan. Yung kapag ka nakita mo siya, parang ang bait-bait niya. Parang wala na lang siyang ibang ginawa kundi maging mapagbigay, magserbisyo sa kapwa, diba? Mga ganon. At very okay yun kasi idol natin yung mga ganyan. Yung mga wala silang ibang gagawin kundi mag-share, wala silang ibang gagawin kundi magpasaya, yung mga ganyan. Kasi pwede mong piliin yung choice na yun eh. Yes. Pwede, 'di ba? Madali lang talagang sabihin kapag ka wala kang problema. Pero kapag ka problemado ka, medyo mahirap talagang hanapin yung kabaitan. Kasi 'di ba pag problemado ka, parang medyo nababawasan din talaga yung bait. Nadadagdagan kasi init ang ulo mo. Correct. May iksi na pasensya mo, totoo. magagalitin ka na. Tama, di totoo yun. Kasi nakakaiksi ng pasensya kapag ka madami kang problema eh. Kaya medyo nababawasan ng kaunti yung bait. Pero meron pong kabaitan ng bawat tao. So hanapin po natin yung kabaitang yan. Pinag-uusapan natin, partner, yung iba't ibang klase ng personalidad. Isa nating tambalanista, ito ang issue niya. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ko for so many years. Sana po next year, afford na po namin kayo sa Christmas party namin para kayo po ang mag-host. Mura lang naman kami. Mura lang naman kami. Grabe ka naman. Kayang-kaya ng manumano. Oo naman, ng boss ninyong magkano yung pinamigay nung Christmas party. Anyways, sana po ay mapagbigyan niyo po yung aking
kahilingan na masagot ang aking katanungan. Required po ba talaga ang lahat na mag-join sa mga Christmas party presentations? Puspusan na po kasi ang pagpapractice po namin, and as an introvert, nasusuka po talaga ako. Baka naman, Sir Chris, bigyan mo naman ako ng tip kasi for sure, ikaw din ay nag-Christmas party presentation. Help! Hindi kaya ng introvert heart ko. God bless Tambalan, and please, 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 sana afford ko na kayo next year. Ayan. Yung una mong tanong, kung afford talaga yan. Afford yan. Kaya ng kumpanya nyo yan, promise. Alam mo, partner, speaking of mga kaya mga kumpanya, nakakabilib lang yung mga kumpanya na talagang gumagastos, no? Oo, parang grabe. Pangmalakasan. Grabe, hindi nauubos. Nakakaloka. Pasiklab lagi yung management, no? At nakakatuwa yung ganun kasi it is also their way of giving back to their employees, eh. Parang bilang pagpapasalamat sa isang buong taon na lahat tayo nagpakahirap, 'di ba? And it's just one day. Pero syempre madami naman talagang gagastusin. Isang araw nga lang 'yun, pero madami silang ilalabas. Pero ito din yung paraan nila para sila magpasalamat sa kanilang mga empleyado. Nakakatuwa yung yung hindi natatapos at hindi nauubos yung mga yung mga pabiyaya sa mga employees pag Christmas party. Nakakabili, promise. Ganun naman talaga din dapat kung napapasaya nga nila yung ibang tao kasi malamang 'di ba bawat company may tinatawag na tayong binabanggit natin na CSR. Correct. Or parang operation tulong, ganyan. Kung napapasaya ang ibang tao, bakit hindi mo kayang pasayahin ang mga empleyado mo? Sa loob. Diba, yun isa lamang paraan. Correct. Para, di ba, mapapasaya sila ngayong araw ng Pasko, magdagdag ka ng bonus. Yan. Magbigay ka ng maraming rewards. Sa true, diba? Trip to Boracay, trip to Palawan, mga ganon. Mga ganyan na mga sample. Yan. Sample. Parinig. Para maging happy ang mga empleyado. Oo, hindi, pero iba diba? Din talaga na nakakabilib. Sa sandamukal na na-hostan ko ng mga Christmas parties, bilib na bilib talaga ako dun sa mga, yung hiritan lang ng konti, magbibigay agad, maglalabas. O kaya yung talagang hinandaan na nila yung sandamukal na yung sandamukal na mga papremyo para sa kanilang mga empleyado. Nakakabilib. And syempre, ang balik din naman ng grasya dun sa mga nagbibigay ay wagas. Totoo diba? yun. Kasi parang nakakadagdag ng motivation. Tingnan nyo po, pag gawin ng mga empleyadong yan, usap-usapan kayo hanggang sa bahay. Tama. Hanggang sa magbakasyon sila, hanggang sa bumalik sila sa trabaho pagdating ng Enero. At sasabihin nila, kailangan kong sipagan para si boss, diba, ganahan ulit na magbigay sa atin ng bonus pagdating ng December. Tama. Ganun yung effect nun sa mga empleyado. Correct, diba? Motivated sila. Yes. Happily serving sila. Yes. Diba? Pak, ganun sila. Ganyan. Kumpara, diba, sa isang boss na madamot, grabe naman nagbigay rice cooker yung grand prize. Grabe ka naman, ang dami nasaktan. Ang daming nasaktan, diba? Partner. Una-una, sinong gaganahang sumama sa party? Pangalawa, sinong gaganahang sumama mag-perform? Kung halimbawa, ang ang papremyo sa bagay. Correct ka. Ayaw ko na lang mag-talk. Charot. Hindi, sa bagay, no? Bakit kakaririn ng isang ng mga empleyado ang isang bakit ako mag-e-effort? Correct. Balik tayo dun sa nag-PM. Bakit ako mag-e-effort kung wala lang naman din ako mapapala dito, 'di ba? Yes. Pero syempre, kasama talaga yung bragging rights, eh. Na kunyari every year sila inananalo or inaabangan talaga yung performance nila. Pero then again, 'di ba, kung magiging practical tayo, syempre kailangan natin ng pera. Matindi yung pangangailangan natin. Kung maganda ang papremyo, edi gagalingan, 'di ba? So baka itong nag-PM sa atin, partner, baka kulang kasi yung papremyo. Kaya, kasi alam mo, ang mga introvert, kapag meron din naman nilabas na pera, nagiging extrovert po yan. Kung gusto mong tanungin si partner, lumalabas din po yung kapangyarihan niyan. Kapag alam niyang may kaakibat po na pera. Yan. Yun talaga yun. So this will segue to your next question. Saan ako kukuha ng energy ko? Correct. Since introvert ako. Tama. Ang sagot mo is eye on the prize. Diba? Ganun. Pag nalaman mo, diba, na maganda ang papremyo, kahit introvert ka, gaganahan ka maikipag-cooperate ka. Correct. Diba talagang tataas yung collaboration na skill mo. Correct. Hindi man ikaw yung nasa harapan, pwedeng chuwariwap ka sa likod, pero hindi na mabigat para sa puso mo. Kasi syempre, may kakibat ito na na premyo. Totoo Wag tayong plastic. Yung dating tatahitahimik ka lang, pero nung nalaman mo yung presyo, yung price, bigla kang naging naging collaborative. Correct. Ano gagawin natin? Maganda naman tong suit ko. Tama. Diba? Dagdagan pa natin yung props natin. Or di Ganun naman yun. kaya, partner, baka kulang lang sa push. Pwede din. Kulang lang
kulang lang sa push, yung kulang lang sa pilit. Yung parang, siguro, medyo kilala kasi ako na tahimik sa amin, di ba? So, hindi na ako masyadong pinipilit kasi alam nilang ito lang yung pwede kong ibigay kasi tahimik ang tahimik ang aking, ano tawag doon, ng personalidad, ganyan. Baka kailangan mo lang ng konting pilit. Di ba? May mga ganon. Kagabi, partner, nag-attend ako ng Christmas party ng Mayat de la Rosa, group of companies yan. So, bonggayan ng At ang bonggahan ng mga performances, nakakatuwa lahat ng mga nag-effort, 'di ba? So, syempre yun yung mga sinasabi natin na kapag alam natin maganda yung pa-premyo, mababait yung mga boss, magpa-perform tayo na maigi, 'di ba? Talaga gagalingan ko kahit triple yung pagiging introvert ko. Correct. Kahit isang gabi pipilitin ko maging extrovert. Correct. Kapag nakita ko na ang pa-premyo bundle, 'di ba? Bundle ng pera, not just pera, pero bundle, 'di ba? Kaya congratulations to everyone who's joined sa Christmas presentations kagabi. Nakakatuwa po kayo to the De La Rosa group of companies and to the Mayat De La Rosa, Richard De La Rosa, the whole family, Trish, Renz, Ron, and Aliyah. Hello po. Good morning po. Merry Christmas sa inyo. Merry Christmas. Baka naman magpadala pa sila dito ng basket of groceries. Wag naman ganun. Sarap. So kagabi, meron dalawang natira na parang pinag-dance showdown ko, partner. Yung isa talagang siya, yung obviously from the very beginning magaling sumayaw. Yung talagang maiksi yung suot, tapos talagang TikTokeris, danceris, ganyan. Yung isa tahimik, naka-blazer, yung blazer niya talagang naka-close, mga ganon. Wag ka, partner, nung pinag-showdown ko, nagulat ako. Kung sino pa yung tahimik, siya yung nanalo. Siya yung mas malakas ang palakpakan at sigawan kasi kailangan lang ng push. So para dun sa introvert na yan, kailangan mo lang ng push. Go, go, go! Kaya mo yan, part talaga yan. This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Natatawa talaga ako, partner, kasi sabi kasi naglaro kami ng pabibuhan. So last 2 na lang. So kaysa naman magpabibuhan pa sila, naisip ko showdown na lang, 'di ba? Alam mo naman kapag live ang isang programa, kahit anything goes, 'di ba? So kung pwede mo baliin yung rules, so showdown na lang. So isa talagang talagang dancerist. Ang galing talaga nung nag-perform siya during the group presentation, talagang siya yung nasa harap. Yung alam mo choreographer, ganun. Yung isa talaga, partner, siya yung tahimik lang, yung tipong mahaba ang buhok na straight. Tapos yung parang pupunta lagi ng simbahan. Parang laman ng chapel, gano'n. Hindi makabasag pinggan. Hindi makabasag pinggan. Nung nagpa-picture sa akin, ang hinhin. Gusto gano'n, di ba? Pero wag ka, partner. Nung nilapatan ng music, di ba? Ganon. Talagang nagtanggal na nga ng botones, tinanggal ang blazer, ganon. Tapos talaga, sabi ko sa'yo, yung twerking niya wagas. So baka naman kailangan lang ng kaunting push, 'di ba? Pa-premyo, greatest motivation 'yan. Alam mo, kapag halimbawa may nakakita po sa amin sa mga pinagagawa po namin, sinasabi, paano niyo nakakayanan po? Pagod na kayo. Ha? Paano namin hindi kakayanan? May kakibot na pera to. Yun talaga may kakibat. May kapalit lahat yun. Yes. May rewards, di ba? Kumbaga may fruits na naghihintay sa bandang huli. Kaya ka nagsisipag. Gano'n naman yun. Di ba? Pero alam nyo ba, surprisingly, halimbawa yung mga singers, marami sa kanila ang introvert. Correct. Tahimik lang sila. Marami kaming kakilala. Yung talaga mga professional singer, mga celebrity. Singer talaga sila by profession. Pero sa totoong buhay, po sila, introvert sila. Correct. 'Di ba? Halimbawa, yung mga kwento mo mga kwento kay Sarah Geronimo, nasa isang tabi lang lagi yan bihirang magsalita, tahimik lang siya. Pero wag ka pang nag-perform, 'di ba? Halimaw, pangmalakasan, ang galing-galing, nagta-transform bigla. Maraming ganon. Kasi may call. Yeah. 'Di ba? So since ikaw dapat magkaroon sa sarili mo, teka, may call ako na gawin ito . Kung walang call, hindi mo talaga siya gagawin. Ganun tayo mga introvert. Hanapin mo yung calling. Gagawin ko ba to or hindi? Oo. Kasi pero paano, partner, kung halimbawa, 'di ba sabi natin, syempre motivated ka by the prize. Yes. Motivated. That's one way to open the calling.
Immortal, oo, di ba? Pero paano kung wala nga yung papremyo, medyo wali You lang. can't do Siyempre, it. You can't do it. mahina. Hindi mo Sabi siya ko na magagawa. pera-pera lang din ng introverts. parehas din ng extrovert. Hindi, pero sa bagay, extrovert. Mas mahihirapan lang. Mas mahirap. Pero sa bagay, to compare introverts versus extroverts, pagdating sa Christmas presentation, di ba sabi ni Partner, as an introvert, syempre motivation dyan yung premyo. Pagka ang premyo medyo wali, mahihirapan, di ba? Totoo. Ang extrovert, ganun din naman. Motivated sila kapag may premyo, pero kahit walang pa-premyo, maingay sila. Di ba? Motivated pa rin sila. Kikilos at gagalaw pa din, extra, di ba? extra lang talaga. Extra yung energy nila kapag may prize. Yan, correct. Pero naturally, may energy talaga energetic. sila. Parang kahit ayaw nilang gawin, namin, halimbawa ako partner, sasabihin ko, ano ba yan? Kailangan pa bang gawin? Pero kasi always naman may choice. It's either hindi mo gagawin o gagawin mo. Kung wala ka choice kung di gagawin mo, 'di ba? Di gagalingan pa rin, parang ganun. Ang iniisip ko dito, paano talaga yung mga sadyang mga mahiyain? Pero alam mo, pwede naman May mga talagang sadyang nakikisama sila, nakikisali sila. Ito na yung best talaga nila, pero nandun lang sila sa medyo likod. Yan. Actually, alam nyo po, yung minsan yung mga, kung sino pa po yung mga introvert, yung mga tatahi-tahimik, tas nag-perform sa mga party, sila pa po yung may pinakamalakas na palakpakan at sigawan. Totoo. Kasi mga unexpected yung mga tipong tatahi-tahimik talaga, ganyan. So, pwede ring motivation yun. Galingan mo kasi hindi nila nakikita yung that side of you na meron ka palang talent. Totoo. Na kaya mo palang gawin ite. Correct. At kahit minsan, kahit kaming mga introvert, minsan hindi nga kumbaga unleashed na mga potential. So minsan meron din tayong ganung klase ng skill na hindi pa natin nakikita. Not until ibigay sa atin yung opportunity. Correct. 'Di ba? Baka gano'n, no? So, dun sa nag-PM sa atin, this is your time to shine. Sa halip na looking at it as something heavy or makisama ka kasi alam mo, hindi mo mamalayan, nakaka-enjoy pala. Correct, Masaya pala siyang gawin. Nagreklamo ka kaagad, hindi mo pang ginagawa. 'Di ba? Totoo yun. So you can give it a try. Correct. Diba? Kung nahihiya ka, okay lang. Isipin mo na lang, this is just for fun. Tama. Kung manalo, di may premyo. Correct. Kung hindi, this is something for the books. An introvert, Yes. nag-perform, 'di ba? Sumali, nakisali, 'di ba? You stepped out of your comfort zone. Napakaganda ng ganyang klaseng feeling. Hello and happy viewing sa mga kabisyo natin sa ibang bansa. Ayan, nakatutok sa akin yung aking pamilya na nasa Jersey, nasa New Jersey nakasuot ngayon. sila ng jersey. Oo, wala yata sila ng jersey, charot. Pero kasama nila si partner, kasama ng mommy ko, ng brother ko, na si Mama France Gaite, yung aking brother na si Eman Gaite, si Joanne Gaite, si Andy, and si Jam Jam. Kasama nila ngayon, nagluluto para sa kanila ng baked salmon, si Boss Jamie Bagtas. Iba talaga, chef Iba naman talaga. ngayon. Boss Jamie, paano naman kami makakatikim niyan dito sa Pilipinas? Oo nga. Minsan ba pwede ka magluto dito Kaya sa Love nga Radio? Alam mo, actually, partner, minsan gusto niya magluto sa amin. Palibasa, partner, hindi ako nagluluto. Kaya yung kusina namin walang kwenta. Wala ka makikita mga Props maayos lang na yung mga gamit doon. Wala nga gamit Ay, doon, wala. partner. Hindi kasi ako nagluluto masyado. So, yun yung eto, syempre, nasa Amerika, ganyan. Oo So, nga. ngayon, hello sa inyo and hope you're doing okay. Ayan. Boss Jamie, thank you for treating my family there sa Amerika. And dun sa aking pamilya na nandyan. Pagsalbihan nyo si Boss Jamie, ha? O yan, bigyan nyo po ng masahe. Massage nyo yan. Kailangan, alam nyo na kung Powder anong or lotion, gagawin. pareho niyang gusto yan. Yes, ganyan. Anong klase na oil? Pwede din. Cooking oil, olive oil. Boss Jamie, thank you. Nandun siya buong weekend with my family in America. Hello! Enjoy kayo dyan. Enjoy the season. Enjoy. the season. Dinner ngayon. Dinner daw. Dinner is almost ready. Ayan. Ingat kayo dyan and just have fun. Yes. Looks. Maganda yan talaga. Marami ng mga nag-out of the country. Marami nang nakaplanong out of town doon sa mga kaibigan nating talagang puspusan yung pagtatrabaho nila. So pagdating ng Christmas vacation, yan, sasamantalahin na talaga yung pagkakataon. Yung iba nauna na ngayon, 'di ba? Yung iba post-celebration. Correct.
Kasi parang ayaw nilang makipagsabayan. Yung iba January or early February yung nag-out of town. May mga Kasi ganun sabi nila din. mas mura din daw yung ticket right Totoo. after the celebration. Totoo din. Pagka wala ng pera lahat. Yes. At gusto ng mga airlines na kumita pa rin. Yan. Totoo. Yan yung ginagawa ng iba. So enjoy. Kung magbabakasyon po kayo, just have fun. Yes. Nag-ano din sila, pumunta sila sa Statue of Liberty nung weekend. Uy. Di ba? Kumusta naman, nandun pa ba yung kaibigan nating Yung nasa gilid, nasa gilid, oo. Good morning din kay Gina Reyes ng Australia na hinahanap ang podcast ng Tambalan today. Boyet! Nag-message ako. Na-correct ba yung yung Kemelatic? Okay na. Thank you. Ayan. Meron. Every Monday ang drop ng new episode. Alam ko 9:30 a.m. Maaga pa. Kaya hindi pa ka pa nakakakita ng bago. Ayan si Boss Jamie at ang aking mommy in America. Parang lang sila magkapatid. Parang magkapatid. Diba? Dahil si Boss Jamie ang naglingkod at nagluto, parang nakababatang kapatid ang nakababatang mukhang maginaw kapatid. sa States ngayon. Oo, maginaw dun. Oh. Super lamig. Yan. Naku, ingat kayo dyan. Kailan ba mainit sa States? May din. Summer. Oo, Sa Pilipinas. meron ding mga ganong Kemelatic. Ayan. Itong moment na to talaga isa dyang malamig. Ingat. O siya, pahinga muna. Hello sa mga nasa live po natin. Ipahinga muna natin ng kaunti si partner. Ano ba sabi ng ENT mo? Hindi, mamaya pa ako pupunta. Ay, hindi natuloy. As in talaga, eye, ears, throat, Oo nga, nose. parang may sore eyes ka din eh. Oo nga, sabay-sabay sila. Ano ba? Ang dami pa nating gagawin, partner. Umayos. Sore eyes, sore Oo, throat. Lahat. Kaya mo yan. Laban lang. Matatapos din ang lahat ng mga ng mga sakit. Kailangan gumaling within the day. Correct. Kailangan mo gumaling within the day talaga. Hindi Bukas, pwede, Christmas hindi. party natin. Sunod na araw, pupunta tayo sa Christmas party sa Inares. Oo nga. Sunod Ay, na Inares araw, pala yun, no? Inares ang layo pa. Sunod na araw, birthday mo. Sunod na araw, Immaculate Conception, kailangan mo magsimba. Ang daming gagawin Ang dami. Alam mo, partner, yung yung calendar mo. Yung calendar ko, talaga. Nagmumura yung calendar mo. Oo, pero sabi ko nga Nag-umiyaw yung gagawin Hoy, may gagawin ka today. Correct. May gagawin ka bukas at may Tama. gagawin ka buong linggo. Totoo, meron akong isang araw na walang gagawin. December 9. Pero kung gusto niyo pong lagyan yan, di ba? 9 is a Sunday. Monday, It's a Sunday. Saturday, oo. Lam na Lam yun. na this. may May bakante pa. Totoo, tingnan mo ang calendar ko. Naghuhumiyaw. Galit na galit. Naghuhumiyaw May isang yung mga araw lang, gagawin. 9. Yan lang. Diba? Pero makakapahinga na tayo ng mga third week partner. Third week pa. Oo, kaya mo yan. Yung sabi ni Chap, third week pa. Medyo Baka pag third week, para papunta na ako sa pagkaratay. Baka on the fourth week, tumagos na ako sa pinto. Yung magulat ako, ba't ako tumagos sa pinto ng Lab Radio? Sana, pahinga ka muna, partner. Bye-bye! Kwento ni may magang Bornay later. Bye, everyone!